asa 1/3 ang numero ng kalaban nila. But at the very least man lang sana, nagkaroon ng trial. Masyadong premature ang pagtanggal nila ng karapatan ng sambayanan para marinig yung eksplanasyon ng emisaryo ni BBM. O kaya malay mo si BBM pa ang mismong pumunta. Pero we will never know kasi nga again, walang 1/3 sa numero ng kalaban or even those willing to go against the president and the majority para i-strike down yung rekomendasyon ng Committee on Justice that these impeachment complaints are of no substance. So now, let's shout out yung mga bumoto in favor of the sufficiency ng pangalawang impeachment complaints. Sasabihin ko of course yung may asterisk. Pero bukod sa tatlong representatives na nag-endorso tulad nila ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, Kabataan Party List Representative Rene Go, Gabriela Party List Representative Sara Elago, kasama nila si first impeachment complaint endorser asterisk na si Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay, Mamayang Liberal Representative Laila de Lima, Akbayan Party List Representative Chel Diokno, at Caloocan 2nd District Representative Egay Rize. No doubt, most of these people ay hindi maka-Duterte o maka-BBM. Although of course, some people here have namamangka sa dalawang ilog. Now don't worry guys, dahil kapag nireject ang report ng Committee on Justice ng mahigit 1/3 ng Kamara, tuloy ang labanan. Pero some people, of course, detracted, saying na hindi porke imperfect ang implementation ng BBM parametric formula na isa sa mga dahilan ng impeachment complaint ng Makabayan Bloc, may kasalanan agad ang presidente. Ala command responsibility or that the unprogrammed funds are unconstitutional and used for bad shit. And hindi natin masasabi yun kasi nga, again, the Supreme Court has yet to decide on that. And the fact na almost every president in recent memory has used unprogrammed appropriations. Pero dahil tapos na ang midterm elections, tingin natin parang wala na mangyayaring impeachment kung nasupil agad ito the moment it came forward, and unless next year, dahil papalapit na naman ang bagong election year, iiwanan na nila si lame duck president and probably give Sara Duterte the last 2 years of his presidency. Pero, who knows? Watch and see.